Kayo't ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siyang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ng mga nasa online, ng mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo'y naghahanda para sa kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno, sa kanyang pagbabalik sa tahanan ng Ama, at ipinaghahanda niya ang ating lugar sapagkat tayong lahat, ang tadhana natin ay sa langit. Ang tadhana natin ay makapiling ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya nga't ang mga pananalita ni Jesus Nazareno ay pamamaalam at paghahabilin. At sa mga sinasabi niya sa kanyang mga alagad, kanyang nakikita at may pangitain siya. Ano nga ba ang buhay ng isang Kristiyano? 2 linggo ang nakakaraan noong ang ebanghelyo natin ay tungkol sa si Jesus ang puno, tayo ay mga sanga. Pinagnilayan natin na ang tunay na buhay hindi inabibilang sa paramihan. Paramihan ng nagawa, paramihan ng natapos, kundi mabungang buhay. Ang tunay daw na buhay ay mabungang buhay. At ano nga ba ang mabungang buhay? Tayong lahat dito, natitiyak ko, nagdarasal tayo na guminhawa ang buhay. Maging maayos ang buhay. Ngunit ano nga ba ang maayos at maginhawang buhay? Minsan nakala natin ang maayos at maginhawang buhay, yung walang problema,
walang hirap, walang pagsubok. Sa kabilang banda, ito'y medyo tama. Sino nga ba naman ang gustong magkasakit? Sino ba naman sa atin ang gustong walang pera, walang trabaho? Ngunit, kung titignan natin, natatalastasin natin ang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, ay sinabi niyang hindi magiging madali ang lahat. Haharap sa pagsubok ang kanyang mga alagad. At sinasabi niya, darating ang panahon na yan, pero huwag kayong mabalisa. Huwag niyong isiping pinabayaan ko na kayo. Kaya nga sa kanyang paglisan, isusugo niya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na magbibigay liwanag, magbibigay saysay at kahulugan upang mas maunawaan natin ang mga nangyayari sa buhay. Kaya nga sa isa pang linggo, ipagdiriwang natin ang Pentecostes, ang pagdating ng Espiritu Santo upang magbigay liwanag, upang tulungan tayo maunawaan, upang samahan tayo sa ating paglalakbay habang inaantay natin na makabalik tayo sa langit. Kaya nga, sa tanong ko kanina, ano nga bang magandang buhay, maginhawang buhay? Ito raw po ay ang makahulugang buhay. May saysay na buhay. At yun ang ating ipagdasal. Kasi pwede rin daw pong masagana ka, marami kang pera, wala kang problema, pero hindi mo naman matuklasan ang kahulugan ng buhay mo. Siguro nga wala kang sakit, pero mabuti pa yung may sakit, naintindihan niya ang kahulugan ng buhay. Siguro nga ikaw, sagana ka sa marami, pero mabuti pa yung taong halos wala o katiting lang meron siya sa buhay, pero nauunawaan niya ang kahulugan ng buhay. Yun daw po ang pwedeng ibigay sa atin ng Espiritu Santo, kahulugan, saysay ng buhay. Kaya nga, ito yung lagi nating ipagdarasal, mga kapatid. Hindi lang ang maginhawang buhay, mabungang buhay, may saysay, may kahulugan, upang malaman natin ang tunay na patutunguhan natin sa buhay. Kaya't sana po, pag tayo rin ay nagdarasal sa Poong Nazareno, bukod sa mga kahilingang ating inaalay sa Kanya, hilingin din natin sa Kanya, patuloy niyang isugo ang Espiritu Santo. Patuloy tayong maging bukas sa Espiritu Santo. Pag meron tayong pinagdadaanan, maaari din naman natin itanong sa Kanya, bakit po? Bakit po? Sa halip na itanong, ihiling kagad natin sa Kanya, tanggalin niyo na po. Kung hindi niya pa natatanggal, kung hindi pa ito nawawala, tanong din natin sa Kanya, bakit po? Dahil baka ito'y bahagi din ng Kanyang plano at di natin sukat akalain, ito pala ay mas mainam, mas makabubuti, at mas makatutulong sa atin para tayo mapalapit sa Kanya, para tayo makabalik sa tahanan ng Ama, sapagkat yun naman ang tunay nating tadhana. Ang handog ni Jesus Nazareno sa atin, hindi lang maginhawang buhay, kung hindi mabunga at makahulugang buhay.